Merong isang governor. Ayaw na ayaw niya si BBM. Tapos, dinadala ko yung isang, parang kaibigan niya ba, kadikit niya. Sabi ko doon sa kaibigan niya, tulungan mo naman ako, ikumbinsihin itong governor na ito na mag-uniteam na. Kasi nagrosa yung governor Robredo Sara. Tapos, ayaw talaga nung governor. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw ko na sabihin. Sabi niya, hindi naman na mahalaga yan eh. Sabi niya, basta ayaw ko lang mag-Marcos. So, akala ko naman dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon. Akala ko ganon. Tapos, tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit. Hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan, pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage, magbibigay yung mga tao niyan eh. Sobre request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganayan na niya yan. Tapos merong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. So magkatabi kami, nahawakan niya yung papel. Tapos hindi niya alam siguro ko itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa, hindi niya man lang inattempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Tapos sabi niya, ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, ako na. So yun, meron akong experience na ganyan sa kanya. Ma'am, speaking of House of Representative, marami nagsasabi na yung pag-announce daw nyo ay political move para takutin itong mga congressman sa inyong impeachment. Ano pong masasabi nyo dito? Wala akong power. Kung nakikita ninyo ngayon, nag-iisa ako. Ang kasama ko lang yung taong bayan na nagsasabi lumaban ka, na wala ding kapangyarihan. No, ordinary Filipino citizens. So paano ako mananakot ng mga members ng House of Representatives na kumbaga naka-angkla, nakasabit sa kapangyarihan ni BBM, sa kapangyarihan ng administrasyon. So paano mo matatakot yung mga ganun? Sila yung in power. Ako yung nag-iisang tao na hindi kaparte ng barkadahan. Bago ako nag-declare na tatakbo akong Pangulo, kung maalala nyo, sinasabi ko na, di ba, inaatake nila ako kasi sa paningin nila, tatakbo ako sa 2028. Sinabi ko na yun ilang beses. Sabi ko, it's a political attack, it's political scapegoating sa mga kakulangan ng administrasyon. So sinabi ko na yon noon, bago pa man ako nag-declare na tatakbong president. Yun namang frontrunner, hindi kasi ako naniniwala dyan sa numbers na yan. Kasi hindi natin alam kung sinong nagpagawa ng survey. Malay ba natin kung pinapalabas lang nila na frontrunner ako pero hindi naman pala totoo. So hindi ako naniniwala sa numero na sinasabi nila. Pero naniniwala ako sa mga tao na random places in the country who don't know me at all except for my name. And then they say, lumaban ka. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion natin, no? Dito nga po sa naging live interview ni VP Sara Duterte kahapon sa SMNI. At hinimay-himay lang natin mga kababayan yung ilan sa mga naging highlights natin ngayon dito sa kanilang napag-usapan, no? At isa na nga po dito yung sinasabi ni VP Sara Duterte na may isa din siyang karanasan kay
BBM na hinding-hindi niya makakalimutan 'no. Ito yung during caravan, ito yung, tayo ay, sumasama sa mga caravan ng, Uniteam. At totoo nga mga kababayan 'no na meron talagang inaabot yung, mga tao lalo na dun sa mga lugar na nadadaanan po namin. Minsan nag-aabot sila ng sulat, ng sobre, o kung ano-ano na, iaabot nila dito sa mga kumakandidato. Hindi lang naman kay BBM ha, hindi din naman kay VP Sara lang, marami pang mga kandidato yung mga nanghihingi ng tulong. So, in this case naman mga kababayan, hindi naman talaga natin totally na nakita na nag-refuse si BBM kasi wala naman tayong, nakitang, gano'n, na iniwasan niya. Pero siyempre si VP Sara Duterte may personal siyang karanasan na kasama niya sa mismong, convoy o mismong, float for example, yung, kanyang katandem 'no. Kaya talagang makikita niya talaga kung ano yung, nangyayari. So, biruin niyo mga kababayan 'no, hindi pala binabasa ni BBM o kung meron mang mga kababayan natin yung nakapag-abot ng sulat kay, BBM nung time na yun, na-replyan ba kayo o naanuhan ba kayo na nabalikan ba yung mga mensahe niyo? Kasi nakakalungkot yung part na yun kasi bilang isang, tumatakbo at nagpapakilala pa lang sa taong bayan. So kung doon pa lang, nakakarampot na paghingi ng tulong yung hinihingi ng, tao na yun, hindi mo na maibigay, ni hindi mo man lang nabigyan ng pagkakataon na mabasa man lang yung nakapaloob dun sa sulat na yun, how much more kapagka ikaw ay, naupo na bilang, pangulo, 'di dedma mo na lang talaga totally ang, lahat. So, it's either gagawin mo lang yung isang bagay kung, may nakaharap sa yung camera, pero kung wala, dedma mo lang. Kasi may experience ako, isa ding, senador, okey, hindi ko napapangalanan, during, caravan din 'to at, meron din silang proclamation rally sa Antipolo. So, ginanap 'to sa ano, Inares 'no, tapos dinaluhan niya ng ilang mga senator na katandem din ng Uniteam. So, may isang senator dun mga kababayan na talagang, akala niya siguro hindi ako nagba-vlog 'no, hindi ako vlogger. Tapos lumapit ako sa kanya, gusto ko makipagkamay sa kanya bago siya umakyat dun sa float. Pero nagulat talaga ako na tinignan niya lang ako at hindi niya ako, kinamayan. So parang nung time na yun napahiya ako. And then all of the sudden nilabas ko yung camera ko, then yung gimbal ko sinet up ko na. Dun siya nagulat na vlogger pala ako ta's sabay ngumiti siya and then tinawag niya ako para, kamayan at, makapag-ano siya 'no, makapag, hi siya dun sa channel ko. Pero ang ginawa ko mga kababayan bilang self-respect, dinedma ko na lang din siya at, nagpatuloy ako sa pagba-vlog ko, pag-start ko mag-vlog, palayo dun sa float na sinasakyan niya. So, imaginin niyo 'yan, talagang totoo na may mga ganitong, ugali ng, pulitiko 'no, na kapagka may camera o maraming nakakakita, saka lang talaga bumabait o saka lang talaga, ngumingiti, saka lang namamansin. Pero hindi ko nilalahat, meron din namang mga ibang pulitiko na on or, may camera man 'yan o wala, talagang, mapag-ano mo naman sila, maaasahan mo sila sa oras ng pangangailangan mo. So, in this case mga kababayan, nakakalungkot lang 'no, yung ibinahagi sa atin ni VP Sara Duterte na talagang, may karanasan siyang hindi maganda dito kay, BBM. Kasi mahirap yung ganito 'no, na magiging, pangulo ng bansa, leader ng bansa pero yung simpleng, sulat lamang ng ordinaryong tao ay, ano na 'no, parang nadi-disregard na. So, how much more kapagka ikaw ay naluklok na bilang, isang pangulo. So, punta naman tayo dito sa part ng, House of Representatives na, sinasabing ito ay political moves, itong pag-announce ni VP Sara Duterte ng, pagtakbo niya bilang, presidente sa darating na national election sa 2028. So, imagine mga kababayan, kagaya ng sinasabi ko sa mga reaction video na ginawa natin ng mga nauna, hindi natin masasabi kasi na, tinatakot ni VP Sara Duterte itong mga congressman na 'to 'no. Dahil bago pa man siya mag-anunsyo ng kanyang pagtakbo ng intensyon sa dadating na 2028, may impeachment na,
nagkaroon na siya ng first impeachment na ibinasura nga lang, 'di ba? So, wala siyang power, totoo yung sinasabi niya na wala siyang power para takutin itong mga, nasa mababang kapulungan o kahit sinong tao na nasa power ngayon at under ng administration, wala siyang ano, power, eh. Kung tutuusin lahat ng makinarya, lahat ng power mga kababayan ay nasa administrasyon ngayon ng Marcos at lahat ng kaalyado niya ay talagang nakaangkla sa kapangyarihan ni BBM 'no. Kaya paano natin masasabi talaga na ito ay isang political move or what? Kasi lahat naman, eh, may karapatan naman mag-anunsyo kung kailan ka tatakbo o kailan ka mag-aanunsyo ng pagtakbo mo, nasa sa'yo yun. Kaya lang itong si VP Sara Duterte ay napaaga lang talaga yung kanyang pag-a-announce at wala akong nakikitang, problema doon at kung sakaling ito man ay, political move, eh, kay VP Sara Duterte na yan, 'no? Kung ano man yung tunay na, dahilan sa likod nito ay siya na yung nakakaalam niyan at kailangan lang din nating respetuhin. Pero wala namang sinasabi na bawal mag-announce ng napakaaga. So, sabi nga ni Benny Abante may napanood nga ako na press conference nila 'di ba, na parang magiging ano pa nga yun, edge daw nila 'no, na maagang nag-announce yung kandidatura maagang nag-announce ng kandidatura si VP Sara Duterte para mas lalong, questionin siya 'no, dun sa mga ibinabato sa kanyang mga issue 'no. Yung parang alam niyo yun, 'di ba, parang pinapalubag na lang nila yung loob nila. Pero in reality, kinakabahan na din talaga itong mga congressman na talagang, naglubog kay VP Sara Duterte at, ito ay, talagang alam nila na sila ay, may kahihinatnan kapagka si VP Sara Duterte yung naging pangulo. So, lalo na yung mga makakaliwang grupo mga kababayan 'no. So, takot na takot na 'yan na kapagka naupo 'yan si VP Sara Duterte, kawawa ang kanilang, mga budget 'no, dahil tiyak na mawawalan talaga ng mga budget itong mga kaliwang grupo. Dahil alam naman po natin 'no, maraming, balita 'no, maraming sinasabi 'tong si, VP Sara Duterte na, may mga ano pa rin 'no, may mga makakaliwang grupo pa rin na talagang, nagre-recruit ng mga kabataan lalo na yung mga estudyante. Kaya yan yung, isa sa mga adbokasiya ni VP Sara Duterte na, bigyan ng, dagdag kaalaman at karunungan yung mga kabataan, yung mga magulang na 'wag magpapa-recruit sa mga ganitong armadong, grupo. Dahil wala talagang, patutunguhang maganda mga kababayan yung kanilang, buhay at komunidad. So again mga kababayan, kung gusto niyo panoodin yung kabuuang konteksto nito ay bisitahin niyo po yung, Facebook page ng SMNI para mapanood niyo po yung kabuuang interview ni VP Sara Duterte at himayin din ninyo 'no, magbigay din kayo ng sarili niyong opinion or insights sa mga narinig niyo kay, VP Sara Duterte. Kasi ako talaga lubha akong, ano, eh, napahanga ni VP Sara Duterte dahil very humble siya 'no, kahit alam niyang siya yung, front runner talaga bilang, presidente ng, Pilipinas sa susunod na halalan, eh, talagang ano siya, humble lang siya. Hindi siya naniniwala sa mga numero, sa mga survey na nakikita niya kasi talagang, maaari nga namang ano manipula yan, eh. So, naniniwala lang siya dun sa mga taong, mga talagang nakakausap niya, nakakaharap niya na, binibigyan siya ng pag-asa 'no at, sinasabi na lumaban siya para sa ating bayan. So again, maraming maraming salamat mga kababayan at, mag-comment po kayo kung ano yung opinyon niyo tungkol dito sa ating naging reaction video and also dito sa aking, naging opinion. Kung sang-ayon din ba kayo sa akin, comment down below at kung meron kayong personal, gustong sabihin mga kababayan ay comment niyo lang din yan diyan sa comment section. Muli maraming maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.